likod ng mga gandang tanawin ng Maguindanao del Sur, nagtatago ang isang malungkot na katotohanan, isang misteryo na nag-iwan ng matinding kalungkutan at pag-aalala. Tatlong lalaki mula sa Batangas, puno ng pag-asa na magdadala ng kabuhayan, naglakbay patungong Mindanao. Ang kanilang dala, 1,000,000 pisong halaga ng mga hybrid goats, mga boer goats na in demand sa buong bansa. Ang kanilang pangarap, isang masaganang kinabukasan. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi nagtapos sa kasaganaan. Sa bayan ng Sharif, Saydona Mustafa, ang kanilang mga pangarap ay biglang nabalot ng kadiliman. Natagpuan silang inilibing, walang buhay sa isang rubber plantation. Isang krimen na nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanilang mga pamilya at nagdulot ng takot sa puso ng marami. Paano nangyari ito? Sino ang may sala? Ano ang dahilan ng walang awang pagpatay sa tatlong inosenteng kalalakihan? Kasulukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Ang mga tanong ay nananatili. Bakit sila pinaslang? May koneksyon ba sa negosyo ng mga kambing ang krimen? Anong mga hakbang ang gagawin upang maprotektahan ang mga magsasaka at negosyante mula sa ganitong uri ng karahasan? Ang trahedya sa Maguindanao ay isang paalala sa panganib na kinahaharap ng mga manggagawa at negosyante sa bansa. Ito rin ay isang panawagan para sa hustisya at para sa pagbabago. Ang tatlong buhay na inilibing sa rubber plantation ay hindi dapat mawala ng walang saysay. I-share ang katotohanan, huwag pabayaang malimot. Ang bawat detalye ay mahalaga. Tulungan nating ibalik ang liwanag sa kwentong ito. Magsalita, makialam, huwag matakot. Mahal na mga tagapanood, ang inyong pagtangkilik ay sandigan ng aking layunin, ang ipaglaban ng katotohanan at katarungan. Sa bawat video, nagsisilbi akong tinig ng mga walang boses. Kasama ninyo, mas malakas ang aking panawagan. Sundan ang channel, i-share ang kwentong dapat marinig at maging bahagi ng pagbabago. Ang inyong suporta ang lakas ko upang patuloy na lumaban. Mag-follow na at sama-sama nating itaguyod ang hustisya.